Jesucristo, luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo, luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan, nasabi ni Aristotle, "We are what we repeatedly do." We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. Kaya nga, ang mga atleta laging nag-e-ensayo para gumaling. Ang mga deboto laging nagdadasal, nagsisimba para maging madasalin. Magkaiba po yun, no? Madasalin, hindi para lumalim ang pananampalataya. Iba yun. Kasi meron iba, simba ng simba, tulog naman sa simbahan. Ay, hindi lalalim ang pananampalataya. No? Magiging madasalin ka lang. No? Yung mga trabaho ng trabaho, in the end, aasenso. Ba't parang di po kayo agree? Kasi trabaho tayo ng trabaho, no? Pero parang walang pag-asenso, no? Bakit kamo? Kasi mas madalas gumastos kesa yung magtrabaho at mag-ipon. Kaya walang pag-asenso. Kasi naman, Father, ang dalas din naman ng sale. Ang dalas ng 2-2, 3-3. Kakatapos lang, no? Ubus na yung sweldo. Darating na naman yung 4-4, 5-5, no? Ang bilis eh.
We are what we repeatedly do. This is also how the Israelites were during the time of Prophet Hosea. Ito yung mga Israelita, ganyan na ganyan yung mga Israelita. They are what they repeatedly do. They kept on falling from sins, paulit-ulit, due to their disobedience to God. At paulit-ulit din silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. And that is why they were called many names. Because of that, they were called hard-headed. Matitigas ang ulo. Yun yung ating first reading yesterday. They were called sinners. Pag paulit-ulit na nagkakasala, you will be called makasalanan, sinners. And they were called defects. Maganda rin yung binabasa yung English version at Tagalog. Sa English version, they were called defects. Imagine being regarded or being called defects. Ano ibig sabihin ng defect? Para sabihing defect, ibig sabihin may, hello. Pag sinabing factory defect, ano ibig sabihin? Parang may sira. Parang may mali. So for you to be called defect, factory defect, pwedeng mukhang tama sa panlabas, pero may maling ginagawa. May mali sa atin, sa kanila. Good thing, God is also a loving God. That He said, I will heal their defection. I will love them freely, for my wrath is turned away from them. This is what Prophet Hosea is proclaiming to the Israelites in our first reading. Ito yung sinasabi niya. Ito yung tinuturo niya sa mga Israelita na paulit-ulit na nagkakasala. Ang sabi niya, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Yung paulit-ulit na pagsuway sa Diyos at pagkakasala sa Diyos ay patatawarin naman ng Diyos. Magbalik ka lang sa Diyos. Paulit-ulit, magbalik at paulit-ulit ka ring patatawarin ng Diyos. Pero sana matuto na sila. Magtanda na sila. Sana alam na nila ang dapat gawin sa susunod. And this is the lesson that we could learn from repetitive experience. Diba? Pag paulit-ulit nang nangyayari, dapat natututo na tayo. We become wise and we gain wisdom. Pero madami sa atin hindi marunong magtanda. Tatandaan na lang ang mga nangyari para maiwasan hindi pa magawa. Kaya tayo ganito hindi tayo nagtatanda. O tingnan nyo, sa pagboto na lang hindi tayo nagtatanda. Kaya tayo ganito. Ang bilis nating hindi makalimot Ang bilis nating hindi magtanda. Kasi hindi tayo nagtatanda. Kaya sa huli, tumagal ng tumagal, nagkaedad, hindi natuto. Kaya ang tawag, walang kinatandaan. Walang kinatandaan. Kasi hindi tayo marunong umiwas doon sa nangyari na. Hindi natin tinatandaan. And this is probably the reason why Jesus in our gospel summarized the commandments of the Jews into 2. Biruin mo, binuod ni Jesus ang kautusan ng mga Hudyo sa 2. Bakit? Ilan ang kautusan ng Hudyo?
613. Binuod niya sa dalawa para madaling matandaan. Ewan ko na lang kung hindi mo pa matandaan yan, no? Yung 613, o sige, mauunawaan ng Diyos, hindi natin matandaan lahat. But He summarized it into 2. Dalawa na lang. Ano yun? Sabi ni Jesus, ako ang Panginoon mong Diyos. Ako lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. That's the first. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang dali tandaan. Ang dali. Siguro naman, hindi na tayo magkakamali. But it is still our reality that even though we know the commandments of God, we still fail and commit sins. Why? Because there is a big difference between intelligence and wise. Intelligence and wisdom. May malaki pong pagkakaiba between being intelligent and being wise. We know what is right and wrong because of our intelligence. Alam natin ang tama at mali kasi meron tayong talino. But doing what is right and avoiding what is wrong comes from our wisdom. My dear brothers and sisters, this Lenten season, we're being invited to use our intelligence, to know what we have repeatedly done in the past that caused us to sin. Intelligence is doing things right. Ang katalinuhan, alam kung paano gawin ang isang bagay ng tama. But wisdom is doing the right things. Ang karunungan, ang ginagawa, ang tama. We have failed. We have committed sins. Our intelligence failed. But do not feel bad because we have a loving and forgiving God. But hopefully, this experience will teach us, and in the end, we will learn how to avoid sin through our wisdom. Amen.